Ano ang nasa tuktok ng Immaculada Concepcion? Ang krus ni Kristo. Dahil kung mayroon mang dahilan ang kanyang Immaculada Concepcion, yun ay ang kaligtasan na kakamtin para sa atin ni Kristo. Si Jesus pa rin ang naglagtas sa mahal na birhen, nauna nga lang siya. Pero tayong lahat ng binyagan, yun din ang kaligtasang kinamit natin. Binura ng Diyos ang kasalanan na minana natin para magsimula tayong muli. Kaya para sa lahat ng mga makasalanang naririto, ang paanyaya ng Diyos sa araw na ito, let us start all over again. Kung paanong sinimulan ng mahal ng Diyos sa mahal na birhen na wala siyang kasalanan, tayong lahat ay inaanyayahan. Bumangon mula sa kasalanan, magsimulang muli. Taas nga po ang kamay ng mga makasalanan dito. Ang swerte naman ng ibang hindi nagtaas ng kamay, si Mama Mary ba kayo? Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ating minamahal na Obispo Emerito ng Diocese ng Caloocan, Bishop Deo Enriquez, sa atin pong punong tagapagdiwang at ang aking pong thesis mentor, Father Francis Carson, sa minamahal po nating mga nakatatandang pari sa Diocese ng Malolos, sa lahat po ng mga deboto ng Virgen Immaculada Concepcion de Malolos, Bayan ng Diyos, magandang umaga at happy fiesta po. Lagi natin sinasabi kapag tayo'y nagkakamali, pasensya na, tao lang. Na para bang karugtong ng ating pagkatao ang pagkakamali at pagkakasala. Subalit ang dakilang kapistahang ito'y paalala sa ating lahat na ang tao'y nilikha ng Diyos bilang mabuti, na ang kasalanan ay hindi nakarugtong sa bituka natin,
sapagkat sa mahal na Birheng Maria, pinatunayan niya at muli niyang ipinakita na ang tao'y hindi nilikha para magkasala, ang tao'y iniluluwal para maging banal. Pakiulit nga natin, ang tao'y hindi nilikha para magkasala, ang tao'y iniluwal para magpakabanal. Kaya ipinakita ng Diyos ang kanyang hiwaga sa pamamagitan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria upang ihanda siya na maging tagapagdala ng katawan ng Panginoon sa kanyang sinapupunan. Yan po ang ibig sabihin ng Immaculada Concepcion. Sasabihin natin, Father, si Maria ipinaglihing walang kasalanan, pero itinuturo ng simbahan na tayo, nung ipinanganak, ay may bahid ng kasalanan o yung tinatawag na original sin. Tanong niyo sa akin, bakit? Uy, tutulugan niyo ako pag di niyo ako sinagot eh. Tanong niyo sa akin, bakit? Tayo ipinanganak na may bahid ng kasalanan, hindi dahil ginusto natin yon, hindi dahil ginusto ng Diyos yon, kundi yon ay consequence o bunga ng kasalanang ginawa ng ating mga magulang. Yung kanilang pagsuway ay sobrang tindi na hanggang ngayon tayo ay nagdudusa sa ginawa nilang kasalanan. Parang kayo lang din yan. Kapag kayo'y may ginawang kasalanan ngayon, ang magdudusay hindi lang kayo, kundi yung mga tao sa paligid ninyo at maging yung mga susunod na henerasyon sa inyo. Tama o mali? Yun yung kasalanan ng pagtatapon ng basura ng mga ninuno natin noon, yung plastic na itinapon nila sa imbornal, hanggang ngayon tayo ang pineperwisyo. Ganyan din ang kasalanan ng tao, kaya hanggang ngayon may bahid pa rin tayo dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Ngunit ipinapaalala sa atin, minamahal kong mga kapatid, na tayo'y tao, hindi tayo nilikha para magkasala, kaya kahit tayo'y nagkakamali, pwede tayong bumangon sa pagkakamali. Amen ba yon? Ipinapaalala sa atin ng Immaculada Concepcion na ang tao'y may pag-asa, na ang tao kahit nagkasala ay pwede pa ring piliin ang magpakabanal. Amen po ba yon? Kung malaya mong piniling bumagsak, malaya mo ring pipiliing bumangon. Sapagkat kagaya ng Immaculada Concepcion, tandaan ninyo, noong binyagan tayo, anumang dungis ng kasalanan na nandyan sa iyong kalooban, nilinis na yan ng kaligtasan ni Jesus. Kaya nga ito yung pinapaalala sa atin ng retablo mayor natin dito sa simbahan. Ano ang nasa tuktok ng Immaculada Concepcion? Ang krus ni Kristo. Dahil kung mayroon mang dahilan ang kanyang Immaculada Concepcion, yun ay ang kaligtasan na kakamtin para sa atin ni Kristo. Si Jesus pa rin ang naglagtas sa mahal na Birhen, nauna nga lang siya. Pero tayong lahat nung binyagan, yun din ang kaligtasang kinamit natin. Binura ng Diyos ang kasalanan na minana natin para magsimula tayong muli. Kaya para sa lahat ng mga makasalanang naririto, ang paanyaya ng Diyos sa araw na ito, let us start all over again. Kung paanong sinimulan ng Diyos sa mahal na Birhen na wala siyang kasalanan, tayong lahat ay inaanyayahan. Bumangon mula sa kasalanan, magsimulang muli. Taas nga po ang kamay ng mga makasalanan dito. Ang swerte naman ng ibang hindi nagtaas ng kamay, si Mama Mary ba kayo? Lahat tayo'y nagkasala. Kahit binura na ng Diyos ang pagkakasala nung tayo'y binyagan. Dahil sa kahinaan natin, nagkakasala pa rin tayo. Kaya ano ang panawagan? Una, tukso pa lang, layuan mo na. Hindi po pwede yung kanta ni Eva Eugenio na, o tukso, layuan mo ako. Ang pinakamalaking pagkakamali ng tao ni Eva at Adan ay ano? Dumating yung tukso, in-entertain pa, kinausap pa. At ang palaging tukso ng demonyo, makinig kayo. Sasabihin sa inyo, gawin mo, wala namang mawawala sa iyo. Sinabi na ng Diyos kay Eva at Adan, huwag niyong kainin niyo ng lahat. Kung 10,000 ang puno, kainin ninyo ang bunga ng lahat ng 10,000 puno na yan.
Ilan lang ang puno na sinasabing huwag kakainin? Isa lang. Pero nagpabuyo sila sa demonyo. Sabi ng demonyo, kainin ninyo, mainam yan. Sabi ng tao, hindi. Sabi ng Diyos, mamamatay kami. Anong sabi ng demonyo? Hindi kayo mamamatay. Walang mawawala sa inyo. O di ba ganyan-ganyan din tayo? Nung unang beses kang uminom, ano ang sabi sa'yo ng mga barkada mo nung dinidemonyo ka? Wala namang mawawala sa'yo. Nung nagsisimula yung bisyo na yan, wala namang mawawala sa iyo. Nung nahilig ka sa chismis, anong sabi sa'yo? Hindi naman tayo nagchichismisan, napag-uusapan lang. Wala namang mawawala sa iyo. Hindi ipapakita sa iyo ng masama yung mabigat na epekto. Akala mo walang mawawala sa iyo, pero ipinakita sa atin ng kwento na narinig natin sa unang pagbasa na wala ang lahat sa atin dahil sa kasalanan, pati ang buhay na walang hanggan. Pero salamat sa Diyos, hindi siya pumayag na manatili tayo sa gayong katayuan. Iniligtas niya tayo mula sa kasalanan, kaya muli nating nakamit ang buhay na walang hanggan. Amen po ba yon? Kaya huwag kayong basta-basta padadala sa mga pambubuyo na wala namang mawawala sa inyo. Magbabagong taon na naman. Lucky charms dito, pamahiin doon, pamahiin dyan. Wala namang mawawala eh. Ako nga, talon ng talon pag bagong taon. Dumaki ba ako? Hindi. Kayo nga pampaswerte. Kung anong bilog nilalagay ninyo sa mesa. Kasi wala naman pong mawawala. Mayaman na ba kayo? Hindi pa rin. Tapos naniniwala pa rin kayo. Diba? Nag-house blessing ako. Santo Niño, katabi, palaka at saka pusa. Tinanong ko, bakit nandyan yan? Katoliko ba kayo? Opo. Bakit hindi lang kayo sa Diyos naniniwala? Naniniwala din kayo sa pusa at palaka. Alam niyo kung ano sabi sa akin? Tanong niyo sa akin, ano? Laruan po ni Jesus yan. Ano? Bakit tayo naniniwala dyan? Kasi sabi sa'yo, wala namang mawawala, pero hindi mo lang namamalayan, nawawala sa iyo ang pananampalataya mo sa Diyos. Dahil ang pananampalataya mo sa Kanya, nalilipat sa mga bagay na hindi naman sa Diyos. Tama o mali? Kaya mag-ingat kayo. Huwag tayong magpicture, 3 lang tayo. Mamamatay yung nasa gitna. Diyos ko naman, sa dami ng ginagawa ng Diyos sa langit, checkin pa ba niya yung mga litratong yan? Pero naniniwala tayo kasi akala natin walang mawawala. And before you know it, marami nang nawala sa'yo. Tama o mali? Dahil ang kasalanan, gustong sirain ang buhay mo nang hindi mo namamalayan. Kaya, paalala, umiwas sa kasalanan. Pangalawa, kapag nakagawa ng kasalanan, mangumpisal ka agad. Hindi yung sasabihin na, wala pa naman akong kasalanan konti pa lang. Wow, installment yan. Kailangan madami muna bago mangumpisal. Tandaan ninyo, nakikinig kayo? Bakit inalis ang kasalanan sa mahal na Birheng Maria? Para siya'y marapat na magdala sa katawan ng Panginoon. Kayo, komunyon kayo ng komunyon. Ang tanong, nangungumpisal ba kayo? Sabi ni San Pablo, ang tumatanggap ng katawan ng Panginoon na hindi karapat-dapat ay humahatol sa kanyang sarili. One who receives the body of the Lord unworthily brings judgment upon him or herself. Kaya tayo nangungumpisal upang maging karapat-dapat ang ating katawan na maging tagapagdala ng katawan ng Panginoon. Kaya dapat, kapag may kasalanang nagawang mabigat, mangumpisal ka agad, kahit konti pa lang yung kasalanang nagagawa. Ngayong panahon ng Adbyento, kaya kulay violet ang kulay ng Adbyento bilang paalala, dapat tayong magsisi at magbalik loob upang maging marapat tayong tumanggap kay Jesus. Amen ba yon? At pangatlo, palakasin ninyo ang resistensya ninyo laban sa kasalanan. Nung natapos na ang COVID, wala na tayong pakialam para protektahan ang ating mga sarili. Hindi na tayo umiinom ng vitamins. Apura na din ang paglamyerda natin nang wala tayong proteksyon. Sa kasalanan, ganun din. Kung minsan hindi na tayo nag-iingat,
Hindi natin pinalalakas ang ating resistensya. Paano natin palalakasin ang resistensya ng ating kaluluwa upang manatili sa atin ang biyaya ng kabanalan? Tanong niyo sa akin, paano? Magdadasal, magninilay sa salita ng Diyos, gagawa ng mabuti. Yung pagdarasal, araw-araw yan. Pagtanggap ng mga sakramento, lalo na ng banal na misa tuwing araw ng linggo, at kapag nagkasala, sakramento ng kumpisal. Diyan nagmumula ang ating buhay at lakas. Kung wala yan, mabilis kang mahuhulog sa tukso. Pangalawa, gumawa ng mabuti. Yan ang nagpapatibay ng pagmamahal ng Diyos sa atin kapag tayo ay nagiging mapagmahal din sa kapwa. At pangatlo, palagi tayong magnilay sa salita ng Diyos sapagkat ito ang liwanag na papawi sa dilim ng kasalanan. Nawa ngayong kapistahan ng mahal na Birheng Maria, maalala nating palagi na ang kanyang kalininisang paglilihis sa Kanya ay nagpapaalala, hindi ka tao lang, tao ka. Nilikha hindi para magkasala, niluwal para maging banal. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.